Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa lagay ng mga Spark, pag-uusapan naman po natin ng ang mga bagay na kapag ginawa mo'y mababaliw at ma-addict sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masuna po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na kapag ginawa mo ay talagang ma-addict at mababaliw sa'yo ang isang lalaki is matuto ng gawain panlalaki. Mas Max mo dyan ang unang pinakasikreto dyan na yung mga ka-inspired sa tagal ng panahon. Talaga namang dinouble sure ko yan. Talaga namang kung totoo yan. Ka-inspired kahit ako naranasan ko yan. Kaming mga kalalakihan ay mas lalo kaming nai-inlove sa mga babae na marunong sa gawain panlalaki. Bakit? Sapagkat ka-inspired. Ang mga kalalakihan ang gusto namin sa babae sa totoo lang is yung mga babaeng madidiskarte, independent, at hindi lang basta-basta umaasa sa lalaki. Babaeng may sariling pagsusumikap at talagang mga kagustuhang matuto. Ka-inspired, mas lalo namin pinapahalagahan at tinitingnan bilang isang high value ang isang babae kapag siya ay maraming alam o maraming na itutulong sa isang lalaki. Tulad ng marami siyang alam na gawain kahit panlalaki alam niya. Diba? Ganyan dapat. Wala tayo sa panahon noon na ang babae pahina-hina. Wala tayo sa panahon noon na ang babae nasa bahay lang, nag-aalaga ng mga anak at walang halos ginagawa at hindi masyado nakakatulong sa asawa. Pero ngayon dapat ka-inspired bilang isang babae sa panahon natin ngayon ay marami ka dapat nalalaman. Tulad ng gawain panlalaki, maniwala ka sa akin ka-inspired. Mas lalo kang hahangaan ng partner mo, ng boyfriend mo, ng asawa mo kapag nakita niya at talaga namang napatunayan niya na marami kang nalalaman tulad ng gawain panlalaki. Dudot ng saya yan sa lalaki. Kahit ako naranasan ko yan kayong supay. At talagang mararamdaman ng lalaki ang halaga mo. Kaysa naman sa isang babae na wala nang ginawa kundi umasa na lang ng umasa sa lalaki. Isang babae na walang ginawa kundi talaga naman tumawag na lang sa lalaki at humingi ng tulong sapagkat hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isang babae na talaga namang napakahina talaga. Isang babaeng walang pakinabang at walang kwenta. Talaga namang magkaroon ka ng kwenta at pakinabang sa partner mo. Maging masipag ka at madiskarte sa buhay. Maganda ka na, mas sexy ka pa, mabait ka pa, at marunong ka pa sa mga gawain. Talaga naman ang lalaki mababalaw sa'yo. Ma-addict sa'yo. Kaya bakit ganon? Bakit ma-addict at mababalaw ang isang lalaki sa akin kapag marunong ko ng mga gawain panlalaki? Sapagkat ka-inspired. Hindi lahat ng babae ganyan. At humahanap kami ng mga babaeng ganyan na talaga namang magdudulot ng inspirasyon sa lalaki. Isang babae na magpapatunay sa isang lalaki na hindi lang siya basta maganda. Magpapatunay sa isang lalaki na hindi lang siya basta puro pagpapasexy. Isang babae na hindi lang basta babae, kundi may pakinabang talaga, hindi lang sa mundong ito, pati sa kanya. Babaeng mataas ang value sapagkat maraming nalalaman, may diskarte sa buhay, at maraming kayang gawin. Tulad ng isang babaeng high value ka-inspire sa mga sikreto. Bagay na gawin mo kaya matuto ka ng matuto. At talaga namang sumubok ng maraming bagay upang ikaw ay matuto. Sapagkat makakatulungin upang madagdagan ng value mo. At ma-addict at mababalaw sa iyong partner mo. Sapagkat hahangaan ka niya, magiging proud siya sa iyo. At talaga namang sasabihin niya sa kanyang sarili na mahihirapan siya makahanap ng tulad mo. So yun sa mga sikreto ka-inspired upang ang partner mo ay mas lalong magmahal sa iyo at pahalagahan ka niya ka-inspired. At ang pangalawang bagay ka-inspired na kapag ginawa may mababalot ma-addict sa iyo ang isang lalaki, alamin mo ang tamang pagpapamiss. Yun ang pangalawa ka-inspired. Dapat kung gusto mo na ang partner mo, ang asawa mo, boyfriend mo ay mas lalong mabaliw sa iyo at ma-addict sa iyo, dapat palagi kanyang iniisip, dapat palagi kanyang hinahanap at palagi kanyang namimiss. Ka-inspired, paano mangyayari yun? Dapat alam mo ang tamang pagpapamiss. Paano nga ba ka-inspired? Paano ba ako mas lalong mamimiss ng partner ko? Paano ba niya ako laging mamimiss at iisipin at hahanapin? Dapat nga ka-inspired, hindi ka alam mo yung tamang pagpapamiss. Tulad ng hindi ka dapat agad-agad nagre-reply or hindi ka palaging nagme-message, hindi ka laging available, hindi ka laging libre sa kanya. Pinapakita mong busy ka at may mga ginagawa ka sa buhay mo upang tumaas ang value mo tapos mamimiss ka pa niya. Ganyan dapat. Huwag kang tumulad sa ibang babae na wala nang ginawa kundi maghintay na lang sa chat, text at call ng partner niya. Isang babae na wala nang ginawa kundi paikutin ang mundo niya sa isang lalaki. Huwag kayong tumulad sa ganon dahil magiging low value kayo sa lalaking mahal mo. Isipin niya wala ka namang pakinabang sa buhay mo kundi hintay na lang siya.
Diba? Dapat ipakita mo sa partner mo na may sarili kang pinagkakaabalahan sa buhay. Isa kang babae na hindi lang basta tambay. Isang babae na hindi lang basta naghihintay sa kanya. Isang babae na hindi lang needy sa kanya. Hindi laging available sa kanya. Isang babae na maraming responsibilidad at pinagsisikapan sa buhay. Maging ganun ka. Doon ka tumulad sa mga ganung klaseng babae. Huwag puro lalaki. Huwag puro love life. Huwag puro sweet. Huwag puro pag-ibig. Asikasuhin mo rin ang buhay mo at magbigay ka at maglaan ka lang ng tamang oras sa partner mo upang siya ay hindi magsawa sa iyo at hindi siya manlamig sa iyo at palagi pa rin mainit ang pagmamahal niya sa iyo sapagkat ka-inspired. Tama lang ang binibigay mong oras sa kanya. Matuto ka ng tamang pagpapamiss. Diba? Yung iba kasi hindi marunong magpamiss eh. Akala nila, ka-inspired kailangan kapag nag-message to, kailangan reply mo kagad. Ka-inspired baka magalit to kapag hindi ako nag-chat eh. Baka magalit to kapag hindi ako nag-text. Baka magalit to kapag hindi ako nag-call. Ka-inspired, gusto mo ba na magsawa sa iyong partner mo? Alam niyo mga ka-inspired, ang tampo nandyan lang naman yan eh. Basta valid yung dahilan mo. Let's say, syempre busy ka nga. Kaya nga dapat nga nagpapaka-busy ka. Ayoko talaga sa babaeng tamad. Ayaw namin sa mga babaeng tamad. Kung ayaw nyo sa mga lalaking tamad at walang ambisyon sa buhay, ganoon din kami. Sabi ko nga sa inyo, iba na ang panahon ngayon. Kung gusto mo na mas lalo kang pahalaga ng partner mo at di siya magpanlamig sa'yo, ipakita mo sa kanyang nagpapaka-busy ka. Di laging sa kanyang oras mo, di laging sa kanyang attention mo. At maniwala ka sa akin, Kings, ang isang lalaki, palagi kanyang mamimiss. Siya lagi ang magme-message sa'yo. Siya lagi ang mangangamusta sa'yo. Siya lagi ang kukontak sa'yo at tatawag sa'yo, mag-chat at mag-text. Kapag hindi ka lagi nagpaparamdam sa kanya, kapag hindi ka laging nagsisend ng message, pag di ka laging agad-agad nagre-reply, yung lalaki mababalaw sa'yo, kakaisip, kakahintay sa'yo. Hayaan mong siya ang maghintay sa'yo. Hayaan mong siya ang laging makamiss sa'yo. Una sa lahat, lalaki siya. Pangalawa, deserve mo naman ka-inspired na mag-effort yung lalaki sa'yo. Ang pangit naman, babae lang lagi nag-e-effort, di ba? Kaya pigil-pigilan mo yung damdamin mo. Alam ko sobra ka nagmamahal ngayon. Alam ko napaka-needy mo, pero baguhin mong sitwasyon, baguhin mo, kontrolin mo ang emosyon mo. Huwag kang lagi magparamdam upang yung lalaking mahal mo ay maghabol sa iyo, maghabol sa attention mo, maghabol sa oras mo, maghabol ka inspired sa validation mo, maghabol sa pagtingin mo. Lagi kanyang mamiss at lagi siyang hanapin ka at mag-effort na makausap ka. Dahil doon ka-inspired, mas lalo siyang mag-i-invest ng feeling sa'yo at mas lalo siyang maaaring mababalaw sa'yo. Papahalagahan ka niya dahil ka-inspired, marami na siyang ginawa para sa'yo. Kaya sa mga sikreto, huwag kang laging magparamdam, matuto kang magpamiss. Alamin mo ang tamang pagkakataon kung kailan ka lang makikipag-usap at magbibigay ng oras sa kanya, ka-inspired. At ang pangatlong bagay, ka-inspired, na kapag ginawa may mababaliw at ma-addict sa'yo ang isang lalaki, galingan mo palagi sa inyong pagtatalik. Yun ang pangatlo, ka-inspired. O pag-inspired sa inyong labing-labing, alam niyo na ibig ko sabihin. Yung pagtatalik, kailangan galingan mo palagi yan. Ka-inspired, ma-addict ba't mababalaw sa akin ang partner ko pag ginagalingan ko lagi sa kama, sa aming pagtatalik, sa aming paglalabing? Yes naman, ka-inspired, merong tulong yan, may impact yan. May dagdag yan, talaga naman. Mas makakadagdag sa init ng pagmamahalan nyo yan. Baka sabihin ng iba, bogli-bogli lang, o libog lang. Hindi naman sa ganon, ka-inspired. Aminin ninyo man o sa hindi natin, kailangan talaga yan sa isang relasyon, tulad sa mga mag-aasawa, di ba? Isipin mo na lang, may asawa ka, tapos hindi kayo naglalabing-labing. Ang pangit naman ng ganon. Talaga naman lalamig kayo. Ngayon yung sabihin sa akin na hindi kailangan yan. Kaya dapat kahit gaano kayo ka-busy, kahit marami kayong ginagawa, maraming responsibilidad, maraming problema dumarating, huwag na huwag yung pababayaan ang inyong paglalabing ng partner mo upang hindi siya magsawa sa iyo. Diba ka-inspired? Alam niyo naman yan matatanda na rin naman kayo. Kasi yung iba, puro dahilan. Huwag ganon. At kung magkaroon kayo ng pagkakataon na kayo ay magtalik o maglabing, ay galingan mo na. Lalo na kung minsan lang kayo naglalabing, ibigay mo rin best mo upang parehas kayo maging masaya. Maniwala ka sa akin, ka-inspired, kapag kayo ay nag-i-enjoy sa inyong paglalabing at nasusolve nyo ang isa't isa sa inyong paglalabing, nagiging masaya kayo, mas lalo kayong titibay niyan. At ang lalaki ay malamang sa malamang ay hindi na tumingin sa iba at malayo sa tukso, sapagkat sa iyo pa lang ay baliw na siya, hindi lang sa kama kundi sa pagmamahal mo, sa mga sikreto upang maadik ang lalaki sa iyo. Galingan mo palagi sa kama sa inyong pagkatalik, ka-inspired, upang isang lalaki ay laging nakatunang focus sa iyo, sapagkat base sa pag-aaral, pag ang isang lalaki ay masaya sa inyong paglalabing,
Ang utak niya ay laging ikaw ang tumatakbo sa isip niya. Kahit i-search nyo pa yan kay Inspired, talagang ganyan. Dahil ang kaligayahan na nadudulot mo sa kanya sa kama ay hindi mapapantayan ng kahit anong bagay. Dahil ikaw lang nakapagbigay nun sa kanya. At dahil ikaw lang nakapagbigay ng ligaya sa kanya sa kama, ibig sabihin ikaw lang din ang hahanapin niya. Dahilan kung bakit palagi ka nang isipin. At dahilan kung bakit palagi siya mababalo sa iyo at maadik ka Inspired. Hahanapin ka niya at siya ang magiging needy sa iyo ka Inspired. At ang pang-apat na bagay Inspired na kapag ginawa mo, nagkaroon ka, ay talagang mababaliw at maadik sa iyo ang isang lalaki, gumamit ng tamang pabango. Yan ang pang-apat kay Inspired. Kay Inspired, mabango na naman. Totoo naman kasi yan kay Inspired. Kapag mabango kang babae, mabango kang tao, mas lalong may in-love sa'yo ang isang partner mo, ang isang tao. Kahit nga hindi mo partner, kaibigan mo, minsan nahuhulog sa'yo Minsan kahit wala naman kayong label, tinutuluyan ka, gina-girlfriend ka na talaga. Diba? Kasi nababanguhan sa'yo. Malakas talaga maka-in-love ang mabangong babae. Maniwala, kahit mabangong lalaki nga diba? Kahit ang, aminin nyo, kahit ang isang lalaki hindi masyadong gwapo, kahit ang isang lalaki hindi masyadong maporma, matangkad, macho, basta siya palagi ay mabango, di po ba ka-Inspired parang naaakit kayo sa kanya at nagkakaroon ka ng interest sa lalaking yun dahil siya ay laging mabango, malinis, ka-Inspired lalo lang isang lalaki. Sapagkat ang mga kalakihan ay talaga namang parang ano kami, di ba? Parang sabik lagi kapag ang babae mabango. Kaya lagi ka maging mabango. Gumamit ng tamang pabango. Anong ibig ko sabihin? Dapat alam mo yung pabango na bagay sa'yo. At pabango na talaga namang sakto lang. Yung iba kasing pabango, sobrang tapang, di ba? Yung iba naman pabango, ang bilis mawala. Dapat alamin niyo yung mga pabango na tatagal pero hindi masakit sa ilong. May mga ganun kasi. Alamin niyo yan. May kanya-kanya tayo discarded dyan. Napakahalaga na wag mong kakalimutan ang pabango sa iyong sarili at katawan. At wag mong kukuriputin ang sarili mo at wag kang masyadong sobra magtitipid sa sarili mo. Yung iba, ang mahal ng pabango, ayokong bumili, sayang pera ko. Wala akong budget dyan. Ikaw, nasa iyo yan. Pero kung gusto mo na ang partner mo, mas lalong magiging malambing sa'yo, mas lalong magiging romantiko sa'yo. Kung ang boyfriend mo, ang asawa mo, mas lalong gusto mong mahalin ka, mabaliw sa'yo at maadik sa'yo, sikapin mong palagi kang maging mabango. Kung wala ka pambili ng pabango, yung buhok mo, dapat mabango yung shampoo mo. Mabango lagi yung katawan mo, at yung hininga mo, at yung kilikili mo. Lahat sa'yo, dapat laging mabango. Sapagkat kay Inspired, big turn on sa mga kalakihan kapag ang isang babae mabango. Talaga naman nakakahuhulog ng puso yan. At ang isang lalaki mas talang mababalaw sa'yo. Hahanapin ka at ma-addict siya. Kakahintay at kakahanap sa'yo. Dahil mabango ka ka-Inspired, magiging malambing yan sa'yo. At magdudulot sa'yo ng kaligayahan kapag ka ganon ka-Inspired. At ang panlimang bagay na kapag ginawa mo ay siguradong ma-addict at mababalaw sa iyo ang isang lalaki. Maging attractive, gamitin palagi ang iyong ngiti. Mas pa dyan ang panlima. Alam niyo mga Inspired, di ka man naka-makeup, di ka man ganun kaganda kung palagi kang umingiti o palangiti ka, lagi ka naka-smile, ay para ka na rin naka-makeup, parang nakadagdag ng kagandahan mo at magiging kakit-akit ka. Totoo yan, isipin yung mabuti to. Kapag ang isang babae maganda, maporma, pero laging nakasimangot, parang hindi mo umingiti, di po ba nakakabawas yun sa pagiging attractive niya? At para bang hindi siya nawawala yung interest ng tao sa kanya at pinag-iisipan pa siya ng mali, suplada siya, masungit siya. Paano ngayon malalapitan ng lalaki yon? Pero pag ang isang babae hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ganun ka-sexy, hindi ka man ganun kakilala, hindi ka man ganun ka-forma, pero ikaw ay palaging umingiti, masayahin ka, nakikita nila na sabihin natin lumalapit yung mga tao sa iyo dahil masayahin ka, masaya kang kausap, hindi ka nakakatakot lapitan. Isa kang babae na kapag alam niyang kapag kinausap niya ay hindi siya mapapahiya. Palagi kang ngumiti. Dahil kay Inspired, maniwala man kayo sa hindi, isa yan sa pinaka-sikreto, pinaka-attractive sa mga tao. Hindi lang ang pabango, kundi pati ang iyong mga ngiti. Maraming nahuhulog dyan, hindi mo lang alam. Baka marami na nagkakagusto, nagkakakrush sa'yo dahil palangiti ka. Kaya yung iba sa inyo, lagi nakasimangot. Yung iba sa inyo, lagi nakabusangot. Alam mo lagi, pasan lagi ang problema sa mundo. Hindi naman ikaw ang presidente. Hindi naman ikaw ang barangay chairman sa lugar nyo. Hindi palagi kang ngumiti. Alam ko maraming problema. Maraming pagsubok. Maraming sabi natin kailangang asikasuhin sa buhay. Pero isa lang ang buhay ng tao. Tapos maikli pa.
tapos marupok pa, tapos hindi pa natin alam kung anong mangyayari bukas. Umiti ka ngayon. Enjoyin mo ang bawat pagkakataon, kasama ang taong mahal mo o kausap ang taong mahal mo. Maging palangiti ka at mas lalo kanyang mamahalin. Sapagkat ka-inspired, ang ngiti ng isang tao, lalaki man o babae, parang isang mahika. At talaga namang mas lalong magpapa-inlove sa partner mo sa'yo. Isipin mo kung lagi ka nakasumangot kapag kausap mo siya o kapag kasama mo siya. Baka mabuisit yun sa'yo. Kaya mga ka-inspired, palagi kayong mumiti. Sigurado ang partner mo ay mas lalong ma-addict at mababaliw sa iyo. At ang pang-anim na bagay sa pag ginawa mo ay ma-addict at mababaliw sa iyo ang isang lalaki, magkaroon ng malaking tiwala sa sarili. Yan ang pang-anim ka-inspired at pinakahuli. Kung ikaw ay isang klase ng babae na palagi kang walang kumpiyansa, palaging nahihiya, palaging natatakot, at palaging ayaw sumubok. Isang babaeng takot humarap sa mga tao, makipag-usap at lumapit sa tao. Isang babae na talaga namang parang laging negatibo kung mag-isip, negatibo kung magsalita, negatibo kung umaksyon. Talaga namang walang magkaagos sa'yo, at kung may partner ka, ay mataturn up sa'yo at hindi kanya kahahangaan. Kaya kung gusto mo na ang partner mo o mga tao sa paligid mo ay mas lalong humanga sa'yo at mahulog sila sa'yo, mas lalong ka maging attractive sa kanila, at ang partner mo ay mas lalong maadik at mabaliw sa'yo, ay ka-inspired magkaroon ka ng malaking tiwala sa sarili mo, sapagkat isa yun sa mga pinakasikreto upang isang tao mas lalong mapalapit sa'yo. Sapagkat sinong gugustuhin? Sinong taong gugustong lumapit sa isang taong laging negatibo, ang laging takot at walang tiwala sa sarili? Base sa pag-aaral, kung magkakaroon ka ng malaking tiwala sa sarili mo, maraming magkaagos sa'yo. Maatak sa'yo yan. Sigurado yan. Kaya lagi kang magkaroon ng malaking tiwala sa sarili mo, at ang boyfriend mo, ang asawa mo, ay magiging proud sa'yo. Ipagmamalaki ka niya, di ka niya kakahiya, sapagkat may tiwala sa sarili mo. At dahil doon, mas talo kanyang mamahalin at kababaliwan ka-inspired. Sumakas po dyan po na maraming salamat mga ka-inspired sa pagtapos ng vlog nito. Please mga ka-inspired, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay po subscribe na po mga ka-inspired at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bagong i-upload na video. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advice, pakimess lang po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile picture ko, pakichat ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!